Sunshine Radio. Ayan, magbabalik po ang programang Patok sa DZR Sunshine Radio at makakasama niyo pa rin yung lingkod, Eileen Navarro, dito pa rin sa DZR. And of course, ang aking live guest ngayon sa Patok, walang iba kundi si Sir Kirby Macaraig. Sir Kirby, stay put ka lang dyan, Sir Kirby, hindi pa tayo tapos. Meron pa po tayong susunod na mga katanungan. Ayan. Sa pagnenegosyo, mga kapartner, alam po natin, meron tayong mga gabay sa tagumpay, mga prinsipyo sa buhay na sinusunod ng mga owners o mga business owners upang yun talaga yung kanilang susundan upang managumpay sa kanilang nais marating. Ayan. So, Sir Kirby, ano yung iyong prinsipyo sa buhay o yung gabay nyo po sa pagnenegosyo? Ayun, gabay sa pagdinegosyo. Siguro, I lived by the saying that nothing is impossible. So, naniniwala ako na walang imposible as long as meron kang tiwala sa Diyos unang-una. Sipag at tiyaga, yan dapat meron. Kasi hindi pwedeng iasa lang natin kay Lord. So, kailangan din natin kumilo. So, yun lang. Naniniwala ako na walang imposible basta't pagtatrabahuhan mo yung bagay na gusto mo talaga. Ayan. So, hindi lang na-flash yung gabay sa tagumpay natin, pero yung gabay sa tagumpay ni Sir Kirby is nothing is impossible, ika nga, di ba? Sinabi mo. Kaya yun yung yun ang nagiging gabay niyo po na walang imposible, tuloy-tuloy lang ang buhay at lahat ay pwedeng marating, di ba? So, lahat naman po tayo kapag ganyan yung mindset natin, hindi natin binibigyan ng barrier. O walang negative, walang ni isang negative sa ating mga isipan. Lahat ay makakamit po natin at mararating yung ating mga nais marating sa buhay. Ayan, mga kapartner. So, Sir Kirby, alam po natin maraming mga gustong magnegosyo. Baka meron ka pang pwedeng idagdag na payo sa ibang mga nakikinig ngayon. Natularan yung ginawa mo o ano pa yung nagawa mo na pwedeng gawin din ng iba. Ayan. Una po kasi sa lahat is mas maganda na gusto mo yung negosyong gagawin mo. Kasi mahirap na pumasok sa isang negosyo na, kumbaga ngayon, papasok ka, aralin mo pa lang. Maganda may passion ka na sa negosyo. Kung mahilig ka magluto, ba't di ka magtayo ng kainan? Kung mahilig ka magpaganda, ba't di ka magtayo ng salon? So, unang-una is yung passion mo dun sa negosyong gagawin mo. And then, syempre, with a lot of prayers, sipag at tiyaga, and sa amin po kasi mag-partner kami ng girlfriend ko, ang isa sa mga bagay na ginagawa namin is sinihiwalay talaga namin ang pera ng negosyo sa personal naming pera. So mahirap po kasi pag magkahalo sila hindi mo na mo-monitor ng maayos. So mas maganda na meron kang account for the business and your personal account para at least alam mo kung ano yung pumapasok doon sa negosyo mo, sa negosyo side and sa personal side. So, ayun po. And again, kahit na sabihin mong nasa retirement age ka na, as long as andun yung passion sa pagnenegosyo, laban lang. So, gaya nga na sinasabi ko palagi, kapit lang kapatid, laban lang, success is in your hands. Ganda naman ang linya na yun. Kapit lang, laban lang, success is in your hands. Tama naman, dahil alam niyo mga kapartner, ang tagumpay ay nasa ating mga kamay naman po talaga. Hindi sa kamay ng iba, hindi sa plano ng iba, hindi sa pag-iisip ng iba. Kung nais nating magnegosyo, kung nais nating magtagumpay sa pamamagitan ng negosyo, abay, umpisahan mo na. Di ba, kapartner Kirby? So, ibig sabihin, huwag matakot magsimula. Kung nais mong magsimula, ngayon na. Para malaman mo ang resulta. Ayan. So, dito sa business ng restaurant, pag itong business niyo, Sir Kirby, alam po natin maraming kakompetensya. So, paano mo na-respond yung mga kakompetensya mo? Kasi nauna sila. Ikaw, ngayon lang. So, paano mo na-respond yun, Kirby? Ayan. More on, nag-focus po kasi kami doon sa magsiserve tayo ng, kumbaga, mukha siyang high-end.
Yes. Lasang high-end. Pero yung presyo niya is hindi high-end. So, yung pricing, doon kami nag-focus. Ang gusto kasi, or ang goal ni K-Max Burgers and Wings, offer kami ng restaurant experience or restaurant food na hindi magbe-break sa bulsa ng ating mga customers. So, isa po yun sa mga naging reason kung bakit, medyo nakikilala tayo kasi nagugulat sila. Ang laki ng burger pero yung presyo niya $89.99 lang, which is mas mataas compared doon sa mga nauna at mas sikat. Ayan. So, ayun po. And also the experience, kung i-visit nyo po yung aming social media page, makikita nyo sa Facebook na kung ano yung itsura ng restaurant. So, it's cozy, vintage looking, so Instagrammable din po siya. So kung gusto niyo mag-pictorial sa loob, walang problema. So ayun, yun po yung siguro edge namin compared dun sa iba. Ito ba yung nasa Taguig? Yes, yan po yung nasa Taguig. Pupuntahan natin yan, ha? Yeah. Maganda yan, ano mo talaga, pa-feature natin yan sa social media natin. Ayan, so mga kapartner, narinig niyo na po, bilang respond ni Kirby ay nasa pricing lang. Ibig sabihin, yung presyo is talagang afford ninyo, pero yung lasa ay talagang quality yung lasa. So, hindi pa naman natin natikman, abay titikman natin yan sa sunod na mga araw, mga kapartner, diba? Ayan. So, sinong excited dyan, mga kapartner, sa mga nanood live dito sa ating episode ngayon? Walang iba, pinag-uusapan natin K-Max Burgers and Wings. Ayan. Mahihilig yung mga yung mga Pinoy, magkakakain ng mga chicken wings na iba-ibang mga lasa. Abay, dito ka na sa K-Max Burgers and Wings. O, di ba? Ayan, Sir Kirby, ano daw ang plano mo para sa negosyo mo in next 5 to 10 years? Napo-foresee mo na ba yan? Yes, dapat, yun nga, gaya na sinabi ko na dapat i-claim mo na. So, we're open for franchise po. So, yun yung, ang plano is magkaroon ng multiple branches, of course. A lot of branches. Kung kaya nating lagyan ng K-Max Burgers and Wings ang lahat ng sulok ng Pilipinas, gagawin natin yan. Claim it. So, ayun po, next 5 to 10 years yun ang plano to expand and to venture out on other businesses. Kasi, ayan. Ngayon po, nag-start na rin kami mag-venture sa ibang businesses. Meron na rin kaming coffee, maliit na coffee shop. Meron na rin kaming grazing table, so Grazed by Rachel. Yan. And then, soon po, magkakaroon tayo ng refreshment, mga shake, mga fruit shake. So, yan. Venture lang ng venture sa iba't ibang klase ng business. Ayan. So, sa mga nais kumontak kay Sir Kirby dito sa ating K-Max Burgers and Wings, saan makokontak at paano po matawagan ka, Sir Kirby, kapag merong gustong mag-order or mag-franchise? Nasa franchising na po ba ito? Yes po. We're now open for franchise. So, mapag-uusapan natin yan. Wow. So, hindi muna natin babanggitan ng presyo dito. Hindi po. Mapag-uusapan okay, for contact details, Kirby? Ayan. Pwede nyo pong bisitahin yung page namin sa Facebook, K-Max Burgers and Wings. Email po namin is kmaxburgersandwings@gmail.com. Tapos, yun. Pagka nasa Facebook page na po kayo, lahat ng contact details and the number makikita nyo na rin po doon. So, basta ang hashtag is K-Max Burgers and Wings. K-Max Burgers Hanapin and Wings lang nila yan sa Instagram. Sa meron Facebook. din ba ito sa sa Facebook? Meron. Yes, sa po. Twitter? Twitter wala pa po. Pero Instagram More news naman doon. Pwede natin i-segue doon para makilala lalo. Ayan. Pero may sarili kang page para i-promote mo ito. Yes po. Pwede nyo pong i-visit yung aking page. Yung personal page ko, Kirby Macaraig. Makikita nyo rin po lahat ng post regarding K-Max Burgers and Wings. Ayan, okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanunood ngayon. Chiclet Abalo, wow, nasa dugo at passion nyo na pala ang negosyo, sir. Of course naman, sinabi yan kanina. Melchor Loreo, good afternoon po. Good afternoon po. Anong atin? Anong maipaglilingkod? Daryl Yu, ang ganda ng story ng buhay nyo, sir. Kudos po sa business nyo. Ayan. So, kung gusto nyong matikman ang K-Max Burgers and Wings, abay, pumunta lang kayo sa Taguig. Hanapin nyo ang laki ng Taguig. Saan ba yun? Saan nga yun, Sir Kirby? Located po kami sa Lot 2, Lontoc Road, Balikatan Homeowners, Calzada, Taguig. Malapit lang po ito sa, along the highway lang din siya ng Levy Mariano. So, pwede nyo po siyang i-Waze or i-Google Maps. So, makikita nyo siya.
Ayan. So mga kapartner, natunghayan natin ang kwento ni Sir Kirby Macaraig from being BS Nursing student. Ngayon, online seller. Then, nagkaroon pa ng sariling restaurant. Di ba? Ang gandang journey nun. So mga kapartner, marami pa tayong matututunan mga kapartner ngayon dahil meron tayong makakasama na isang business guru o motivational speaker na si Sir MJ Lopez. Kilala mo ito, Sir Kirby? Ayan, kilalang kilala. Dahil magbibigay sa atin ng mga insights o pagtuturo kung paano magsimula, magnegosyo. At syempre, tatanungin na rin natin, bakit may mga BS Nursing student, may mga graduate ng education, hindi naman nila ginamit yung kurso. Bakit nagnegosyo? Sitaning natin kay Sir MJ Lopez. Nandiyan na, Sir MJ? Hello, hi. Yes, nandito na po. Ayan, hello, ha, yes, Sir yes, MJ Lopez. Ayan po, ang kilalang motivational speaker and of course, business guru mga kapartner. Sir MJ, matanong lang po namin kayo. Actually, kilala po kayo ni Sir Kirby, ang may-ari ng K-Max Burgers and Wings. Sir Kirby, pwede kang bumati. Hello sir, good afternoon po. Ayan, pinafollow ko kayo sa social media. Nanonood ako ng mga post ng mga videos. Kaya pala. So halos lahat siguro mga entrepreneurs, Sir MJ, ay talagang sinusundan yung mga insights niyo po para marami silang matututunan at madadala sa kanilang pagtahak sa pagninegosyo. Okay, Sir MJ, matanong nga po namin kayo, bakit merong mga nag-graduate sa iba't ibang mga kurso, tapos hindi naman ginamit, nag-shift sila, naging negosyante na. So, ano kadalasan yung magiging reason nun, Sir MJ? Well, one of the major reasons why hindi nila nagagamit yung course, it's because we started college, pinili natin yung course na probably hindi natin gusto. Mm-hmm. Kasi, syempre, meron kasabihan before, di ba? Una, yung mga parents natin, may mga pangarap sila na hindi nila natupad. So, ang gagawin nila, they will push us, okay, ito yung pangarap ko, hindi natupad. Or, number 2, meron sinasabing in demand. In demand daw yung ganitong course, in demand yung ganong course, or in demand sa abroad. Pero yung bata, yung tao, is hindi naman niya gusto. So, chances are, nagka-college yung isang tao, nagka-college yung isang bata, hindi niya gusto yung course niya. So, pagka-graduate niya, they have something in mind. Meron silang ibang gusto. And then, syempre, if hindi mo gusto yung ginagawa mo, number 1, you won't be happy, you will be unhappy. And number 2, lahat naman tayo after college, after graduation, ang hanap natin is paano tayo kikita ng pera. Mm-hmm. And because of the transition of the pandemic, dahil dumaan yung crisis natin sa buhay, nawalan tayo ng choice. Kung mapapansin natin, hindi naman talaga lahat is nagja-jump into entrepreneurship, nag-jump into pagbe-business. Dumami yung mga negosyante nung dumating yung pandemic because nagkaroon ng online class, nawalan ng baon. Ayan. Katulad ng nangyari ngayon kay Kirby, Sir MJ. Ang sitwasyon niya, BS Nursing siya, pero naghanap siya ng diskarte kasi nagka-pandemya eh. Di po ba? Pero hindi rin niya nagamit, Sir Kirby. Ayan, graduate po ako ng BS Nursing pero hindi ko rin siya nagamit kasi after graduation or after passing the board exam, nag-apply ako sa BPO. Ayan, iba ang napuntahan. Iba yung napuntahan ko. Kasi, yun nga, reason why kinuha ko yung BS Nursing, sabi, nung panahon na yun, sabi nila, in demand yan sa abroad. Ayan, tama si pero, Sir MJ. Yun, diba, after graduation, walang opportunity. So, kung ano yung meron dyan na nakalatag sa'yo na pwedeng trabaho, grab mo na lang. So, nag-work ako sa BPO industry for more than 10 years. Ayan. And then, yun nga, pandemic strikes or strike. And then yun, nag-push na lang ako for on doing business. Yan. So Sir MJ, maraming mga entrepreneurs nagsisimula pa ngayon, starting business. Ano yung maipapayo mo para tuloy-tuloy ang kanilang success o talagang hindi na bumagsak sa kanilang tagumpay na dapat marating? Okay. Number 1 na napansin ko sa lahat ng mga mini-mentor ko, lahat ng tinuturuan ko, lahat ng successful na taong nakilala ko is, they have one thing in common. They don't focus on the money, they focus on value. Ang mahirap kasi sa majority ng mga tao, nagsisimula ng negosyo para lang sa pera. Na walang masama. Because most of us, we will start a business because kailangan natin ng pera. Pero hindi pwede na ang nasa isip mo lang, magnenegosyo ako kasi yayaman ako.
Or yung iba, magne-negosyo ako kasi gusto kong makaalis sa trabaho na 9 to 5. What they don't realize is pag nagbe-business ka na, 24/7 yan. Mas mahirap yan. Mas mahaba yung time na gugugulin mo. You have to understand na kung gusto mong tumagal yung negosyo mo, gusto mong masustain yung business mo, you focus on value. Value means, ano yung problemang kaya mong solusyonan? What problems can you solve for the marketplace? That's one. Number two, you also think of a product na hindi lang basta uso. Ang titingnan mo, yes, uso to ngayon, pero yes, tatagal ba tong products? Ano yung produktong tatagal sa marketplace to the point na mamanahin ng anak ko, apo ko, so that we can push number 3, which is sustainability. At ang sustainability, nanggagaling yan sa tatlong bagay. Number 1 is personal development mo or self-development mo as an owner. Kasi, again, lagi kong sinasabi, sabi nga ni Jim Rohn, di ba, income does not far exceed personal development. If this is you, this is your income, pag lumaki yung income mo at hindi ka nag-grow as a person, hindi mo maihahandle yung pera, bagsak. Lumaki yung negosyo, hindi ka nag-grow as a person, bagsak. Lumaki yung organization mo, dumami yung branches mo, ikaw as a person, hindi ka nag-grow, hindi mo kinaya yung success, medyo mataas yung ego mo, medyo nagbago yung attitude mo, bagsak yan. So, kailangan, as your business grows, you will also grow as a person. Okay. So, that's one. Number 2 is kailangan ma-build mo yung leadership mo as a person. It's because, yes, magaling ka nga, pero dapat magaling ka rin makisama. Yes, magaling kang magbenta, kailangan kaya mo yung ituro sa iba. Yes, magaling kang mag-manage, pero pag nag-branch out ka, dumami yung branches mo, kailangan maipasa mo yung knowledge ng pagmamanage. So, that's leadership. Number 3, kailangan malalim din yung purpose natin. Kasi at some point, as a businessman, marami po tayong pagdadaanan, as in sobrang, alam ni Sir Yan, marami tayong pagdadaan ng problema, pagsubok, and sobrang matcha-challenge tayo, physically, mentally, and sa lahat ng aspect ng buhay natin. Pero kung malalim yung dahilan natin, bakit natin siya ginagawa, hindi tayo titigil. Yes. Ayan. So, Sir MJ, nawala. So, ayan, mga kapartner, alam kong marami pang sasabihin si Sir MJ. Marami pang mga factors ang pwedeng dapat malaman ng mga business owners, Sir Kirby. Diba? Nabanggit ni Sir MJ yung value. Dapat alam mo yung pagpasok mo sa negosyo. Ano ba yung main purpose mo? Pera lang ba talaga? O ano yung mas mahalaga pa doon na talagang pinofocus mo sa pagnenegosyo mo? At yung pangalawa, ano yung sinasabi niya? Yung dapat mag-grow ka yes, with the business. Hindi pwedeng si business na grow lang tapos ikaw stagnant ka lang. Kailangan sabay kayo. Ayan. Talagang follower ka ni Sir MJ. Okay. So, Sir MJ, andyan ka pa ba? Yes, hello sir. Hello. Ayan. So, paano naman po yung mga takot magnegosyo? Takot magsimula ng negosyo? Ano yung maipapayo nyo po sa mga hindi makapag-start dahil natatakot, may mga fear pa sila? Okay. Number 1, aralin din natin saan ba nanggagaling yung fear. Right? Kasi most of the time, the fear is coming from experiences from other people. So, dun sa mga natatakot, una, you pay attention to who you are listening to. Pag ikaw nakinig sa mga negosyante before, dating negosyante na nag-fail sa business, dating negosyante na nalugi ngayon, of course, matatakot ka lalong kausapin. Kasi ang i-discuss nila, ang ikikwento nila sa'yo kung paano sila nag-fail, kung magkano yung nalugi sa kanila, kung ano yung nalugi sa kanila, kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. So you have to pay attention to who you are listening to because ang dami namang successful entrepreneurs na yes, may pinagdaanan, pero sobrang successful ngayon. Sobrang lumalaki yung negosyo ngayon. At kailangan lang natin aralin yung ginagawa nila. Number 2, one of the main reasons why is meron tayong expenses, hindi natin kayang mamuhunan ng malaki. Ang lagi kong pinapaintindi sa mga tao, yung pagdating sa risk, we are not just talking about money. Hindi natin pinag-uusapan lang yung pera pagdating sa risk. Let's just say, for example, bigyan ko kayo ng example na para mas maintindihan ng mga audience natin. Halimbawa, ang puhunan ay 300,000 or 500,000. And, di ba, every single day,
in a given time, every day, meron tayong expenses, correct? Correct. Since meron tayong expenses, pag dinelay mo yung decision mo ngayon, 3 months, 6 months, ubos na rin yung 300,000 mo. So it's not just the money that you are risking. It's that time na yung pera mo hindi mo nagamit at nagamit mo lang din sa expenses, which is yung expenses hindi mawawala. Laging andyan lang yan. Lagi ko sinasabi sa iba, yes, nakakatakot mag-business. Yes, nakakatakot mag-risk. Yes, mahal magnegosyo. Pero mas mahal yung regret. Mas mahal yung pagsisisi. Let's just say natatakot ka magsimula ngayon. Let's just say hindi mo sinimulan yung gusto mong simulan ngayon. Ito yung good news. 5 years from now, you will have the same life, but you are 5 years older. Hindi mo nagawa yung gusto mo, pero tumanda ka. Let's just say, hindi mo pa rin ginawa 5 years, another 5 years, another 10 years. Ilang taon ka na nun, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasisimulan yung gusto mong gawin, and you will say to yourself, sana pala ginawa ko. Sana pala sinimulan ko. Tandaan po natin na ang ideas, minsan, binibigay lang po sa atin yan. Pero dapat actionan natin yung ideas na yun because maybe there's a reason why naisip mo yung bagay na yun. Maybe there's a reason why na nagkaroon ka ng idea about building a business. So everything in this world is risky. Kung matatakot tayo mag-risk, walang magbabago po sa buhay natin. Pero kung itatry nating labanan, itatry natin na mag-focus sa, okay, ito yung risk, what can I do to lessen the risk? What can I do to minimize the risk? Should I study more of this business? Should I listen more to the videos? Should I listen more to shows like this? Kasi, Miss Eileen, ang dami na po napakadami na pong shows na kagaya nito na nagpo-provide ng value sa mga tao na ito yung gagawin mo para magnegosyo. And Yes. nakakatawa in a sense na ang daming invites, ang daming shows, ang daming talks. Kasi nga, Filipinos, the marketplace is leaning towards entrepreneurship. At kailangan nating maintindihan na ang mga entrepreneurs, tayong mga negosyante, malaki ang tulong sa marketplace because number 1, nakikreate ng employment. Number 2, nakikreate ng pag-ikot po ng pera or tinatawag na economy because Yes. the more na may transactions, the more na umiikot yung ekonomiya. The more na may gumagastos, the more na may umiikot na ekonomiya. And Yes. number 3, nag-trigger yung creativity natin because now we are inspiring Filipinos, more and more Filipinos, to do the same. Ayan. So, ang ganda po ng ginagawa na to. Ayan. So, maraming salamat, Sir MJ, no? And of course, si Sir Kirby, yung negosyo niya ngayon, yung K-Max Burger and Wings, in-apply niya into franchising. So, is it good na ipapa-franchising natin yung mga negosyo o lahat ng mga branch, talagang ikaw lang yung may-ari lahat? Yung ikaw yung uniform, sa'yo lahat. Okay. Ano yung mga Depende advice mo po. doon? I'm gonna say depende siya sa objective, no? Honestly, if you wanna earn more, mas maganda kung ang nasa isip mo lang, kumita ka ng maraming pera, mas maganda ikaw talaga yung magtayo. Pero ang advantage kasi ng franchising is kasi sabi nga ni Stephen Covey, di ba, you have to think win-win. Ang advantage ng franchising is, meron kang sistema, meron kang operations, meron kang magandang produkto, you offer people from other places opportunities. Binigyan mo sila ng opportunity na magtinda ng burger sa place nila. So they don't have to go. For example, si Mr. Kirby, ang unang branch niya, example lang po, no, hindi ko inabot yung unang part. Opo. Example lang po, ang unang branch niya is Taguig. Example lang. Yes po. Tapos, nakita sa social media, nag-trending siya sa mga social media platforms na masarap talaga yung burger, may mga vloggers na nag-promote, and then, ang daming gustong pumunta, ang daming gustong bumili. Ang problema, yung mga gustong bumili, nasa Antipolo, nasa Iloilo, nasa Cebu, nasa Bacolod. Kailangan pa ba nilang mag-book ng flight papunta ng Taguig para lang matikman yung burger? Or maybe we offer opportunity to people in Iloilo, in CDO, in Baguio, in Santa Rosa, in Binyan, opportunity where, okay, may demand po yung burger natin, kayo po ang mag-supply sa mga taong gustong bumili dyan. That way, I'm giving you opportunity, but you are paying for my system, you are paying for my brand. Win-win. Because kay Sir Kirby, hindi na siya yung magpo-provide talaga ng specific manpower.
But at the same time, itatrain niya yung taong yon na kumita. That way, that's giving value din. Kasi nabigyan mo ng hanap buhay, nabigyan mo ng value yung taong walang alam sa negosyo. Kasi ang advantage ng franchising, if there's a system involved, if there's a solid system, kahit hindi ka marunong magnegosyo, basta willing kang magpa-guide, pwede. Ayan. Basta willing kang makinig, pwede. Ayan, so napakarami naming natutunan ngayon, Sir MJ, sa mga insights na sinishare niyo po sa amin, lalong-lalo na kay Sir Kirby, na yun nga, nag-uumpisa pa lang yung kanyang negosyo, although na lalakas at naniniwala siyang mas lalakas ito dahil sa sarap ng kanyang K-Max Burgers and Wings. Ayan. So, right pala yung decision mo, Sir Kirby, na ipapa-franchising yan. Tulad ng sinabi ni Sir MJ Lopez. Sir MJ, maraming salamat hanggang sa susunod po. Naway hindi po kayo magsawa na pagbigyan kami pag meron po kaming mga imbitasyon at mga katanungan patungkol sa pagninegosyo. Of course. Ayan, so back pa rin kami. Back to studio. Studio pa rin kami ni Sir Kirby. Sir Kirby, alam kong follower ka ni Sir MJ. Pero alam ko meron kang sariling mga experience din na pwede mo ring i-share sa mga kabataan ngayon. Marami parang naka-live ngayon. Nanunood sa live stream natin, Rosel Valencia. Ano po yung may papayo nyo sa amin, Sir Kirby, na ngayon po ay nag-i-start pa lang kami ng business. Thank you. Ayan, mga starting business katulad mo, Sir Kirby. Ayan. So, yun muna, yung unang nauna muna. Sige. So yun, sa akin kasi is, lagi mo lalagyan ng sipag, tiyaga sa kapagdadasal. Lagi kang magtitiwala sa kanya, maghihingi ka ng guidance sa taas kasi bibigyan kanya ng sign eh. Tulad nung nag-umpisa ako, sign na nawalan ako ng trabaho para i-push yung passion ko on doing a business. So kung nandiyan ka na, nag-umpisa ka na, laban lang. So kung hindi natin may iwasan kasi yung ups and downs ng business eh. May araw talaga na hindi jackpot, may araw naman na super jackpot. So as long as nandiyan ka na, nakapag-start ka na, dire-diretso mo lang. Tuloy lang. Tuloy lang. At saka, huwag matakot, di ba, Sir Kirby? Yes. Huwag matakot magsimula kung ano yung nasa isip nyo na talagang alam nyong makakatulong sa buhay ninyo, simulan nyo. At huwag kayong matakot magkamali. Ayan. So, meron pa tayong mga messages ka Sir Kirby. Almina, pangalan pa lang ng business nakakatakam na. O ayan, kaya bisitahin nyo na sa Taguig. Ayan, or mag-visit lang kayo sa Facebook page ng K-Max Burgers and Wings. Maytan, quality need not be expensive. Panalo po, tagline nyo, sir. Wow! Quality needs not be expensive. Oo, hindi naman talaga masyadong mahal ang K-Max, di ba, sir? Reasonable. So, pwede kayong mag-order online, di ba? Yes. Nasa anong mga apps po ba ito? Ayan, available po kami dun sa Facebook page, pwede kayong order, and we also have Grab and Food Panda. So, yung mga delivery pwede na food pala sa delivery Grab, app. Food Panda. Ayan. Pwede mga ka-partner within Metro Manila, di ba? Yes, NCR. Pero kapag Batangas na, mga ano pa, soon. Mga Antipolo, yung malalayo. Ayun, ang susi nun ay yung franchising. Yes. Abangan nyo dahil may magpa-franchise dyan. Okay, Ruby Catayos, congrats po, sir, sa negosyo niyo, Sir Kirby. Ayan. Sunshine Cirilan Simondo, Idol MJ Lopez and Sir Kirby. Ayan. So, nakikinig to sa mga entrepreneurs. Ayan. So, wala nang mga messages, mga kapartner. Ayan. So, ang ating oras ay 1:55 in the afternoon, mga kapartner. Syempre, sa lahat ng ating sitwasyon, meron talagang mga pagtatapos, Sir Kirby. Isang oras yung ating pagsasama dito. At kasama pa natin si Sir Kirby. Ayan. Message. Tapos na niya. Tapos na niya. Kung sino daw yung mag-start ng business, Sir Kirby, baka may maidagdag ka pa. Message sa mga gusto mag-start ng business, lagi kong sinasabi talaga na start with, gaya na sinabi ni Sir MJ kanina, kailangan may value, kailangan may purpose. Yes. And the passion should be there. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. And naniniwala ka sa produktong ibibenta mo. Kung services man yan, kung pagkain man yan, kailangan naniniwala ka na sulit yung isi-serve mo sa kanila. Yun yung number one na dapat tatandaan mo palagi. Kasi kung hindi ka naniniwala sa produkto mo, sino maniniwala? Kasi kung ikaw mismo magninegosyo, hindi ka naniniwala, paano ka paniniwalaan ng clients or ng customers mo?
Ayun. Ayan. So maraming salamat Sir Kirby sa pagsama niyo po sa akin ngayon sa ating Patok episode. And of course, may kasama siya pero behind the scene lang yon. Kapartner niya sa pagnenegosyo. And mga kapartner, wala na po tayong oras. Ayan, nairaos at naitawid rin ang episode na ito. Kahit wala si Sir Tony Cuevas, ayan, nasa bahay niya lang siya, nagbabakasyon. Okay mga kapartner, ating natunghayan ang isa na namang kwento na puno ng inspirasyon at pagpupursige. Nawa kayo'y aming na-inspire sa kwento ni Sir Kirby Macaraig. Laging tumutok, laging niyong aabangan ang iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod ng kilalang brand, produkto o kumpanya. Kaya naman kung meron kang kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay wag mong itago, kundi dapat ito'y iyong ibahagi. Ako ang inyong kapartner, Aileen Navarro. Ito ang Patok ng DZR Sunshine Radio. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.